So, ayun. Napagod na ako. Andito kami ngayon. Suminga pa. Ang dami nangyayari sa podcast na to. Ang dami nangyayari. Kita yun, di ba? Ito pinaka-ma-effort na podcast. Wait lang, napagod ako. Kasi nga, ano ba nangyari? Wala nangyari. Una kasi, Aray ko! Ayoko na. Huwag na natin ituloy ito. yung una kasi nangyari, nandun kami sa may rooftop. Tapos umulan. Stream nawawala na. Oo, It's for ulan you. dati. Umulan na. So, lilipat kami. Di ba? Dito pa tayo. Feeling ko. Oo. Tayo, kita nyo naman, di ba, sa video? Umulan. Silent mo yung phone mo. Una galing kami sa rooftop, tapos umulan. Tapos ang nangyari, bumaba kami dun sa may parang open space dun sa 32nd floor. Ngayon, ang problema naman dun, may construction. Narinig ba yan? Tapos, pumunta kami ng kabilang tower. Kasi doon sa may kabilang tower, Yung meron rooftop, parang silong, yung rooftop. Yung rooftop nila may silong. Oo. Ang dami naman bata. Hindi mo na pwede paalisin yung mga residente. So, ending, dito kami nag-end up sa sala. Sa sala. Bumalik, kung saan kami Bumalik din. nanggaling, bumalik din kami doon. So, back to the topic talaga ng podcast na to, no? Tuloy ba ba na? Tuloy natin to, te. Hindi pwedeng mawala yung lahat ng pinag-effortan Sige, natin tuloy kanina. natin. So, to start, magkamustahan muna tayo. So, Makim, kumusta ka naman so far these days? Pagod. Hindi, bukod sa kanina. Like, Bukod sa previous kanina. weeks, ganun. Okay naman kasi na-release na nga yung bago namin so kaya kami nagpo-podcast. So far so good. Nag-shoot ako ng mga contents. Ikaw, kamusta ka naman? Ayun. I happily resigned. Yeah, happily resign na siya. So ayun, before talaga kami mag-start. Ito na, mag-start na talaga Mag-start na talaga, ito ayun. na. Papakilala lang ako. My name is Maxim Marix. I'm a singer, songwriter, producer, guys. And then, meron akong maraming songs. 40 songs. Nasa all streaming platforms. Pag bored kayo, stream nyo naman. And then, bagong kanta, which is yung Nawawala Na, featuring Kim Kim Chim. Kim Chim is Yes. my best friend now. She is actually my editor, 'di ba? Editor, cameraman. So yung nakita niyo mga music video, siya actually yung Behind tapos the cam. behind the Yes. camera. And then na-discover hindi tawag yun. Kasi siya, kumakanta rin talaga siya. Oo, Singer, pero dancer din talaga Nahihiya siya. kasi ako nun dati. Oo, Hindi sobrang ko talaga mahihain niya. malabas. Pero kasi, nung nag-record ako dito, sa unit nila, sa bahay nila, nung nawawala na. And then, paalam ko lang sa kanya talaga, mag-ano siya, Vocals lang. At ano yung back vocals lang talaga, T. Tapos, Tapos, bigla akong binigyan ng lines. Mga second verse. no, sige, kantay mo na yung second verse. As, eto pa, ayaw mo pang itawag dun, mag-record ng kasama ko kasi nga, mahiyain siya. Oo. Tsaka first time ko rin kasi mag-record ng song. Oo, So, first di ko pa time niya, alam. first Mamaya, time. pumiyok ako. Ganyan, syempre nakakahiya naman. Andito ako sa sala, tapos ando siya sa kwarto, Oo. nagre-record. Pinalis ko siya, shoo! Ako yung professional. Diba? Nag-record yung walang alam sa music. Tapos, naalala ko, paulit-ulit ka. Oo, di ba ulit-ulit ako, no? Sanay na. Nawawala. Agad sa nawalan ka na ng boses. Tapos nung nag-record na kami dalawa, pinapakinggan namin yung boses. Tapos nag-cringe ako. Kasi yung, meron din yung back vocals na, nawawala na. Parang tanga kasi. Ang ano ba na yun? Kasi nga kailangan yun, it adds texture dun sa song. Nawawala na. Diba? Tapos meron pang, Wala na. Tapos ang maririnig mo lang, yung pinaka-tiny bit. yeah, yun But lang it yun. adds sa texture naman It ng adds sa song. texture. Kaya, stream nyo na kasi sayang naman yung effort ni Kim. Oo. First time ko to, guys. So, pagbigyan niyo na ako. Pagbigyan nyo na si Kim. Kaya ayun, visit nyo rin siya. I think kapag nag-release ka, syempre new artist ka, di ba? Wow, new art. No artist, yes. New Yes. artist. New artist siya ngayon. So, meron na siyang profile, I think, sa mga streaming platforms. So, Wow. Kim Chim na, di ba? Yes, Kim Kim Chim Chim. na. So, bakit nga pala Kim Chim? Kasi, kilala niyo si Jimin ng BTS. Hindi. Hindi mo kilala. Kilala ko lang Sa yun. BTS member siya, si Park Jimin. Idol ko siya. Like, siya yung bias ko sa BTS. Tapos, meron siyang nickname na Chim Chim.
Chim Chim. Oo. Baka na aso niya yun. Hindi niya aso yun, siya yun. Tapos, Si Chim Chim. Sorry naman sa Chim mga Chim. fans ng ng bash BTS. nito. Pero ayun, Chim Chim yung nickname niya. And then, meron siyang character sa BT21 na Chimi. Kaya pinangalan ko rin sa aso ko yun, Chimi. Si Chimmy. Mm-mm. Okay. And then, mahilig ako sa kimchi. So, pinag-combine ko na yung pangalan ko, Kim Chim. Kim Chim. Di ba? At least very, very remarkable kasi Yes. Jim Arix. Ang nga ba kasi, tapos ano pa, lagi pang nami-misspell yung pangalan niya. Ay, ito. May kwenta ka dyan. Nung unang nag-meet tayo, nung una tayo nagkakilala, paano mo i-pronounce yung pangalan ko? Seryoso. Uy, hindi. Tama ako doon. Tama ako nung pagkakabigkas. Di- Mac Jim Arix. Yun. Kasi maraming mga tao na nag-ano eh. Pag na-meet nila ako, iba-iba. Macjian, Arexias, di ba? Mac Jean. Mac Jean. Si Mac Jean. Ako si Mac Jean, Macjiam, Arexis. Kasi marami S. Ako sa tatay ko. Anyways, the song is out now. It's called Nawawala Na. In English, gone, Gone. erase, fade away. Oo. Alam mo, so sad kasi hindi siya na-add sa hindi siya na-add sa Playlist. playlist. Spotify, ano ba? Spotify baka naman. Di ba pinahirapan tayo nung song na to? Sobra kaming pinahirapan ng song na to kasi tawag dun, ano pa nangyari? Tama din yun na rin maalala. Hindi ko na kasi ang dami maalala. nangyari talaga. Nawawala na. Nawala na yung Anyways. memories. Stream nyo na guys, para pwede naman makaangat-angat sa buhay. Nakaresign ako Oo, dito. para- I'm unemployed, so kailangan namin ng maraming pera. Unemployed baka naman. Oo, baka kasi naman. sabi ko din talaga, sabi ko di ba sa'yo, sabi ko baka this is gonna be my last song. Oo. This This 2026. hindi natin sure. Kasi baka this is gonna be my last song na i-release. Kasi I need to find a job. A real job, A corporate real job. Kasi music, it doesn't pay well pa. As of now, sa akin, kasi alam niyo ng mga kapwa ko indie artist. Pero rewarding siya. Rewarding siya. Pag once na nakakuha ka ng hit song, meron nga ako nakasabay dati na si Lil Vinci, if you know Lil Vinci. Nakasabay ko siya sa Grab. I mean, di ko siya nakasabay sa Grab. Naano ko siya nasakyan ko siya. Nabook ko siya. Nabook mo siya. On the way ako pauwi sa amin, nabook ko siya. Tapos, ayun, to cut the story short, nagulat ako, siya yun. Noong una, di ko siya kilala. Tapos, kasi ang daldal niya. Tapos, nag-usap-usap na kami doon. Tapos, to cut the story short, nangyari is, nalaman ko siya pala si Lil Vinci. Kung di kilala si Lil Vinci, ang kanta niya yung My Chinita Girl. Sabi ko, bakit nag-quit ka na sa music? Sabi niya sa akin sa panapag-usapan namin, basically, parang for him, hindi niya cup of tea talaga yung music. It's just, niya lang, hobby. Sabi niya sa akin, tumatak sa akin, before ako bumaba ng Grab, sabi niya, all it takes, bro, is one hit songs and it will change your life. Kaya, continue mo yan. Kaya nung time na yun, talaga, sabi ko, grabe yung universe. Ang bait. Kasi sabi ko parang I needed a sign. If I will continue this career or not, 'di ba? Kasi sabi ko parang wala naman nangyayari, pero na akong 3 albums, wala naman nangyayari. Sabi niya, continue mo lang yan. Ganito siya. Exchange kami. Binigyan ko siya ng alam mo, di ba, lagi ako may calling card. Lagay niya pa sa bulsa ng bag niya. Lagi yan. Lagi ako may calling card sa bag ko kasi you'll never know. Tulad nun, di ba? Yun ang business niya actually ngayon. Based na napag-usapan namin, sabi niya yun. So galing sa puhunan niya sa music. Yes. Nakapagpundar siya ng Grab. Ng mga Grab taxi. Yun, nakabili siya ng mga kotse siguro. Okay. Based sa pagkakaintindi ko, nakabili siya ng kotse. Kasi sabi niya, yung driver niya daw hindi pumasok. So, siya na muna yung pumasada. So, I think kanya yung kotse and then, yun. Kaya sabi ko, ay nice. Sabi, ang ganda rin business. More on the business side naman siya ngayon. Lil Vinci, if you're watching, thank you so much for the advice. And then, yeah. Inspire mo siya lalo. Na-inspire ako lalo. Sana magka-one hit song talaga. 1 million streams. Kaya stream nyo na itong nawawala na. So, mag-jump naman tayo sa mga questioners na inihanda natin for this podcast. Yes! Ang unang question is, what fears inspired this song and how did they start to fade as you enter adulthood? Kung ako, yung tatanungin, yung takot, Na nag-inspire sa'yo. Na nag-inspire sa song na to. Yun nga, yung takot ko to continue. Sabi parang wala nangyayari, Lord. Umiyak. Wala nangyayari, Lord. Alam mo ako, kilala mo ako na parang
I planned everything Oo. ahead of way. Parang lagi kasing okay, it goes well. Okay. We're almost there. Tapos biglang, Snap, wala na naman. wala na naman, like, hindi ko alam ano yung nangyayari. Maybe it's a redirection, hindi ko din alam. Mm-mm. So, ayun yung mga fears ko, yung parang super ako na-depress. Hindi ko naman sinasabing na-depress in a way na parang nilamon lang ako ng lungkot. Pero feeling ko okay pa ako. Nung sinulat ko yung kanta, I was in my deepest, darkest din talaga noong time na yun. After a big competition. Kasi sabi ko parang wala nangyayari. Parang yun na yung stepping stones ko sana. Parang sabi ko, ito na. Alam mo yan. Lalo ka pa, diba? Oo, tas ayun, pero sabi ko, well, everything happens for a reason. Sabi ko, maybe it's a redirection. Kaya imbis na sabi ko magmukmuk, sabi ko, sulat natin. Tas ano ba yung mga pwede kong pahalagahan? Yung mga friends, ikaw, best friend ko, yung family ko, sabi ko, nung dumating sila parang nawawala naman na lahat ng tao. Sabi ko, let's just pray and hope for the best and then just continue. And then, yun naman yung parang feeling ko yung message ng song. Hindi lang siya about dun sa parang part na nawawala na dahil lang dun sa tao. Oo. I think nawawala na yung fears mo kasi parang if you look into the mirror, you see yourself. Parang pag nakita mo siya, you're here. Nung dumating ka, andito ka pa din. After all that hardship, after all that failure, after all that nangyari sa buhay mong paghihirap, andun ka pa din. You're showing up every day kahit mahirap, and then yun yung nag-inspire dun sa song. Ganon, di ba? Ikaw ba, ano ba yung mga fears na nawawala na nung nirecord mo yung song? Bukod dun sa fears, feeling ko, isa mong fear, yung fear of judgment. Judgment? Na ma-judge ko. Pwede. Like, ang bilis ko kasi talagang ma-feel down kapag kami naririnig ako negative about sa akin, ganun. Especially na hindi pa talaga ako confident dun sa singing ko or sa talent ko. Pero nung after niyang ma-edit, kasi nung una, Hindi yung kasi raw, hindi ka kasi naniniwala Oo, na kasi yung raw- nakakainis sa gano'n. baka ganun. Hindi, kasi yung raw vocals kasi. Yung raw vocals, oo. parang ang pangit, di ba? Sabi ko sa kayo, trust the process, trust the producer, trust me. Tapos yun, after niyang ma-edit yun, like same day yun, di ba? Same day. Pagka ano ko ng vocals, inedit na niya. Sabi ko, shit! Di ba? Ang ganda, ti. Tapos yun, after no, nabuhayan ulit ako. Alam mo yun, yung confidence ko sa pagkanta, ganun, mas nabuhayan siya dahil dun nga sa, na nawawala na. And actually, this is my first. First song niya yun. First song ko to. Congratulations. Like, na mapupunta sa Spotify. Although, nagsasongwrite na ako or kumakanta na ako. Like, sa mga team song, like, kunwari, yung events namin dati nung college kami, ganun, may sinulat akong kanta. And even sa mga school projects. Pero kasi, yun, school projects lang yun. This time, it's different. Oo, ibang-iba talaga. Kasi, Tsaka lakas niya maka-artist. oo, talaga. Sa Spotify ka na. Di Nasa ba? Apple Music ka na, Oo, di ba? Galing. Kasi yung sa school project ko, syempre, you did that because of necessity na tumaas yung grades mo, ganon. Tapos may team lang yun, di ba? Oo. Pero ito kasi, it's something na personal sa'yo. And yun nga, yung sinasabi nga niya na, nasa Spotify na siya. Ayun, it feels so real. Like, yung mga pangangamba ko na, baka kasi hindi ako magaling. Kasi nakailang auditions na rin ako. Nakapag-audition ka na. Nakapag-audition na ako, ganun. Pero Sa iba't di ibang talaga networks. Ako, di talaga ako natatanggap. Sabi ng ano. Nag-PBB ka nga. Ito kasi yun. Nag-PBB siya, guys. Literal na PBB. Nasa loob siya ng PBB. Roll VTR. And welcome! May reason yan kung bakit ako nag-workshop sa PBB. Kasama ko siya no, na nag-audition sa isang network. Tapos siya kasi nakapasa. Ako hindi. So parang naano yung ego ko no, ano ba yan? Bakit ba lagi na lang hindi ako nakakapasa? Maybe kulang ako sa skills, ganon. Maybe hindi talaga maganda yung boses ko, ganon. Na hindi siya pasok sa masa, hindi siya pasok sa mga judges, mga professional musicians, ganon. And so nakita ko yung ads ng PBB. Oh, may workshop sila, sing and dance workshop. And that's the time na nag-apply ako. Ayun, yun yung backstory na bakit ba tayo napunta sa PBB? Kasi nag-PBB siya. Uy, pero ang ganda na experience din para ka talagang housemate. Ano yung sabi mo? Yung yung about kay River. Kasi di ba yung mga kutsara doon, yung hanger kasi nila may pangalan pa, Shubi. Yung hanger nila may Oo, ano may pa. Ano pangalan. nag-workshop ka? Okay. So nakita. So ginamit ko yung hanger ni Mika tsaka ni Shubi. Shout out mo. Hello. Anyways,
Yan, tapos pinata ko sa kanya yung mga kutsara. Kinikinig ako sa mga kutsara. Ay, tayo, baka ganyan na maigit. Tawag-tawa ako dito. Okay. Nung nakita mo yung kutsara, anong sinabi mo? Sabi ko, uy, nakakilig mga si River to. Si Raulo. Si River o si Ralph or Baka sino nasubo na yun. daw ni River. Oo, hoy! Pero ayun, happy naman yung experience ko. And Happy na ba? ang pinaka-importante doon, syempre, na enhance naman kahit papano yung vocal skills ko and yung dancing skills ko. Okay, next question na tayo. Ano yung next question? If your song were a conversation with your younger self, what would you be telling them? Mga kuy bata pa. Ano daw? If my song is a conversation for my younger self, nasasabihin ko lang sa sarili ko, maybe sa 12 years old, trust the process. Oh, bakit 12 years old? 12 years Specific old. ah. Specific. Kasi doon ako namulat na about na parang, ay, gusto kong maging singer, songwriter, producer, ganyan. Doon ka ba nag-start mag-produce ng songs? Hindi. 18 years old. 18 ka 18 nag-start. years old. Sabihin ko siguro sa 12 or 18 years old, sa parang, just continue. Hindi magiging madali. At hindi pa rin, as of now, hindi pa rin nagiging madali. Pero, hindi ka makakapaniwala na nakasulat ka na ng 40 songs and 3 albums, 4 Wow. ongoing, di ba? Throw your worries away. Trust God, trust the universe, kung ano man yung plano niya. And then, tanggapin mo kung ano yung kahihinatnan ng mga bagay-bagay. Kasi hindi lahat ng bagay magiging controlled mo eh. I'm still waiting for a lot of opportunity and I am open sa lahat ng opportunity. Kasi why not? Di ba opportunity na yun? Yun lang naman gusto kong sabihin sa younger self. Pero nung bata ka ba, like nung 12 years old ka ganun, may hindrances ba sa'yo para ipagpatuloy yung music? Ang dami kasi Ano yung like specific worry mo? kasi nung 12 ako, yun din yung time na nag-start ako mag-audition. Oh, okay. The Voice, Pilipinas Got Talent, ganyan. Lumaki kasi ako na hindi pinapakita din sa parents ko yung talent ko. Na-discover lang nila nung high school ako. Oh, Oo, yung tatay ko Interesting na-discover ka. niya kasi parang nagpo-post ako ng mga cover. Ay, kumakanta pala to. Kasi pinaalam niya na sa mga niya, sa mga mga kapatid katrabaho niya. niya. Oo, yun, pinaalam niya na. Tapos, hindrance, super, kasi sabi ko, parang, di naman naniniwala sa akin yung parents ko, ganyan. Ganun yung thought ko dati. And then, may classmate ako na napag-usapan namin yung ganyan. Hello kay Kyla, kay Kisses. Sabi ko, hindi ako sinusuportan. Umiyak ako noon. Hindi ako sinusuportan kasi parang gusto ko mag-audition nata sa The Voice. Tapos parang, hindi ako pinayagan ng nanay ko kasi parang, nung time na yun, uso yung mga lindol-lindol. Wait lang. 12 years old ka niyan. So, that was 2011. Katatapos na kasi ng Ondoy. Oh, parang ganun. Oo. Uso- Maraming calamities ng panahon Oo, yun. basta yun. Tapos tumatak sa akin, sinabi niya sa akin, baka kasi hindi ka nila sinusuportan kasi hindi mo rin kasi pinapakita. Oo, true. Kasi Yan sabi din yung ko- sasabihin ko. Sabi ko, nung una, sabi ko parang tinawanan ko lang siya, pero at the back of my mind, sabi ko, oo nga, no. Yun yung parang feeling kong hindrance sa akin. Sabi ko parang, I'm afraid to show what I can do. Even sa parents ko, sa family ko, na nahihiya ako dun sa judgment nila. Ay, kumakanta, ganyan, blah, 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 kung ano may isipin nila. Start ako ng and then, nakita ko naman yung mga support nila and I'm very thankful for that. Tsaka yung super tuwa ako dun sa prof namin na student teacher siya nun, parang nagde-demo teaching siya doon. Sinabi niya talaga, doon ako naniwala sa sarili ko. Protektahan niyo si Mac Jim. Yun talaga, legit yun, legit. Protektahan? Nagulat din Physically din ako. or Hindi, parang ang dating is, he's gonna be someone soon. And yung sabi ko talaga, I love that. Hello kay, anong pangalan ng teacher ko na yun? Ayan, bahala ka dyan. si Sir Carl ata yun. Basta siya, yun. Anyways. Pero di rin siya nag-lie. Yeah. Talagang may napatunayan ka rin naman. Maybe it's not now, pero soon. I hope so. At least meron namang mga little steps. Little step, baby Oo. steps. Diba? Baby steps. Ano yung sinasabi mo? Planting seeds. Yes, planting seeds. Kung hindi man hindi naman maging hit song, Ngayon. yung kanta natin, yung collaboration natin dalawa, I will call it planting seeds kasi in the near future, Baka. diba? Baka bumalik. Mm-mm. Actually, true yan. Kasi, di ba yung mga sikat din sa TikTok or sa mga streaming platforms, bumabalik talaga eh. Totoo. May mga totoo. old songs, tapos kunwari, nire-remake lang, ganun. Planting seeds. Tsaka kung alam mo yun, yung parang ayaw ko na rin maging masyadong competitive.
Competitive in a way na parang sabi ko, I needed to be the number one person in this room. Ayun yung dati. Yun ako dati. Pero yun nga, I cannot control everything. Totoo. Control everything. Sabi ko, mabubuang ako, mababaliw ako kapag gusto kong kontrolin lahat ng bagay-bagay. And then, minsan yung mga decision hindi pumapabor sa akin. And that's okay. That's part of life. It's a redirection. O, ikaw. Ako naman. Ang haba. Bahala ka mag-cut nun. Sa younger self? Kasi dati, takot ako talagang mag-take ng risk. Kahit anong risk yan, ganun. Kasi, ewan ko, lumaki ako sa childhood na maraming trauma talaga, Then, nakwento mo nga sa akin. Nakwento ko sa'yo, di ba? Hindi natin tayo magta-trauma dito. Oo, bawal yun ngayon. To the point na, takot na ako mag-take ng risk talaga. And, ang conversation ko sa younger self ko is, you did it. You did it. Nawala yung fear mo sa pag-take ng risk. Kasi actually, ngayon, lalo na nung pumasok ako sa real world sa adulthood, talagang tumapang ako. Kasi dati more like, people pleaser ako, ganyan. Kung anong gusto mo, dapat gagawin ko, ganon. Iba ang school sa real world. Ngayon na nasa real world, parang dito ko na-realize na, kung ano yung compensated ka lang, yun lang yung bibigyan mo ng effort, ganun. So, kung hindi ka na pinapahalagahan, take risk to move forward. Kasi, ikaw rin yan, parang magiging problema mo rin yan in the long time na maapektuhan yung mental health mo, and not only mental health, kasi yung mental, syempre, kung ano iniisip natin, yun din yung ginagawa natin, di ba? It takes two na tango, tama ba? Hindi ko alam ano ba yun. Pero alam ko lang, double jeopardy ba yun? Ewan ko. Yun ang hindi ko alam. Pero ayun, like kung ano iniisip mo, yun din yung nagiging actions mo. So instead na, alam mo yun, magstay ako sa place na hindi naman ako ganun talaga pinapahalagahan. Kahit na may, syempre may kita ako doon, ganun. Pero kung iisipin mo, what more can I save if I move forward to other places na papahalagahan ka at the same time, well compensated ka. Kumbaga, step out of the box. Yes. Parang, beyond the box. Beyond the box. Yes. So, ayun yung masasabi ko sa younger self ko na, you did it, girl. Yeah. Nawawala na. Nawawala na. Takot ko'y nawawala. Diba? Was there a specific wait lang, ang kati ng ilong ko. Was there a specific moment in your life that made you realize you didn't have to face things alone anymore? Yes. Itong ginagawa namin actually dalawa. So, I'm very thankful na na-meet ko si Kim. Diba? Umiyak. Kasi sinisipon lang. Umiyak. Hindi. Kasi nung long way before, ako lahat, like music, graphics, lahat na nakikita ng mga followers ko, ako lahat yan. Ako nag-edit, plan, everything. Tapos nung nakakita ko ng friend mo na, alam mo yun, yung parang same ground, yung creatives, yung creative minds, dun ko na parang sabi ko, two brains is better than one. Two brains is better than one. Di ba parang in this fight and in your fight. Kasi at the same time, yun yung hindi masyado naiintindihan ng mga bago nating friends na nami-meet na na yung ginagawa mo is not just about me. And yun din kasi yung sinasabi din ng iba, di ba? Na, bang mapapala mo dyan? Siya lang naman yung nakikinabang. Hindi. Kasi, nakikinabang din ako sa kanya in a sense na na-upskill niya yung skills na meron ako. And then, sabi ko nun, I'm not alone na parang sabi ko, parang meron akong team. Kasi yes, meron akong mga best friends talaga din. Bukod sa'yo. May OG best friends. May OG best friends ako. Yung sa Sasamahan. Yung sa Sasamahan music video, sila yun. When it comes to this industry, to this production, alam mo yun, they will support talaga and I appreciate that. Pero yung creative input na mapupunta dun sa work, hindi ko sila pwede maistorbo doon kasi iba naman din yung takbo ng utak nila. So, kung meron akong group of friends, ang iistorbohin ko, yung someone nakatulad ko. Ayun, kaya at the same time, lagi kami magkasama kasi kami lang yung gumagawa siya ng portfolio. Diba? Yung portfolio ko, puro siya. Yung portfolio niya, puro ako. Tapos yung portfolio ko din, puro yung projects namin dalawa. Diba? Kasi at the same time, pag nag-shoot kami, minsan, hatian kami ng edits niyan. Diba?
Totoo. Mostly siya din sa graphics, pero nagbe-videos din siya. Videos. Lahat kasi nung mga equipments, tulad tong camera na to, Oo. sa kanya Mga kasi. lights na to, Ayan. bahay na to, yung mic na to. Di ba? Kaya nga sabi ko, promise ko sa'yo yun, di ba? Mm. Sabi ko, pag once na isa sa atin yung nag-go up, sabi ko, hihilain ko talaga pataas. One step at a time tayo dyan. Kaya nga, pag may mga projects din ako na mga something na pwede ko siyang makikuha, kinuha ko rin talaga siya. Totoo. Singit ko yan. Tapos ako kalad ka rin lang, gano'n, di ba? Kalad ka rin. Oo. Kung saan na ako network pumunta dahil dito eh. Pero yun nga, balik tayo dun sa kanina na mindset ng tao towards sa amin na yun nga, parang isa lang yung nagbe-benefit ganun. Little did you know na itong portfolio na to, nakatulong din siya sa akin. Alam mo yun, planting seeds siya planting dati. seeds kasi siya. Oo, kasi planting seeds. sinasabi yan ng mga tao sa amin dati, nung college pa lang kami, ganun. Pero nung pumasok na ako dito sa adulthood na nagsisik ng job, ganun. Syempre, gusto ko yung mga multimedia, ganun. Nakakatulong pala yun kasi yung portfolio, ang sobrang ganda. dami niyang videos. Oo. Na na-hire siya kaagad, nakakainis. Saka wala. Then na-hire ako agad kasi nga dahil doon sa mga videos na yun. So, ito yung patunay na it takes two tango. Di ba dito pa na nagamit ka? It takes two na tango. It takes two. Yarn. Yeah, I'm very thankful. And then, kung meron pa ako isasama, siguro yung mga listeners. Oh. Kasi parang pag nag-release ako ng song, little did I know, kasi yung mga songs ko, it came from a deepest and darkest place. Most of the time. Alam niya nila, bihira ako makasulat talaga ng mga kanta na parang happy, sasamahan. Pero yun yung happy song mo Happy so song. far. May mga happy songs naman ako, pero parang hindi pa rin siya happy songs. Hindi pa rin eh. Anyways, yun, parang little did I know na parang hindi ko kailangan harapin yung mga takot na meron ako ngayon. Kasi nung na-release ko yung song, meron din palang nakaka-relate ng mga tao na ganun din pala yung feel nila. And then, pag nag-message sila or nag-add story sila, oy, thank you so much sa gantong song. And then, nagustuhan nila yung song. Pero sabi ko, I have a purpose. Which is to make people, hopeful dun sa mga songs. I mean, alam mo, parang hindi ko kailangan harapin lahat yun ng mag-isa. Kasi, meron makikinig sa'yo. Totoo. Lalo na pag nagle-live ka, di ba? Oo. May kita mo yung mga comments. Talagang nag-e-engage sila sa songs niya. Tapos yung iba pa dun, naaalala pa yung mga old songs niya. Oo, yung parang, grabe. Yung parang may nag-comment nga isa, sabi niya, hilig niya daw tugtugin yung kanta ko na Dreams Ain't Just for Dreamers sa ukulele. Oh. Ako nga, di ko alam yung chords nun. Hindi ko na alam. At least siya, di ba, alam niya. Paturo ka sa kanya. Hindi ko na alam yung chords nun. Anyways, if listeners are currently feeling lost or afraid of growing up, what message does this song wants to give them? Kung mapapakinggan nila yung song na to, sana maging okay ka na. Diba? Sana mawala yung takot mo. Sana mawala yung mga takot mo. And then, sana bumalik ka na dun sa dati mong sarili. Or kung hindi man yung dating sarili, sana mapunta ka sa bagong sarili mo. Oo, which is yung better. Oo, yung better. Yung mas yun. malakas, tama. Kasi may times na hindi talaga natin mababalik yung dating tayo. Rather, may nabubuong bagong tayo. Totoo. Ang ganda nun. Yung parang may nabubuong bagong sarili. Bagong sarili. Ano pa pwede natin pag-usapan? Alam mo yung mga ibang tao kasi, nagre-record sila. Like, talking to their future self. Ganon. Alam mo yun, yung parang, parang time capsule. Yun. Time capsule. Okay. Sige, mag-time capsule tayo. Before we end this podcast, magta-time capsule kami. Go. Yung Mac Gym 10 years from now, or 5 years from now, or 20 years from now, sana happy ka. Sana nagkaroon ka na ng concert tapos Aranet. Hindi lang aranet. Sana sana Mac Gym na 20 years from now, nakapag-concert ka na, and then sana na-play na sa mga radio station yung kanta mo. Sana nakapag-guest ka na sa ibang networks. And sana happy ka. Kung hindi man mangyari yun, sana sumakses ka in a way, in some other ways, in other career. Yan. Ang goal naman natin is maging, alam mo yun, financially stable. Actually, maging mayaman. yun lang naman yung goal natin eh. Kumbaga, I want to make money out of my passion at the same time. Makuha ko yung family ko dun sa from rags to riches. Yes. Alam mo yun? Yun lang. Gusto ko lang maging happy ka. And then, kung di ka happy,
Ewan ko na lang, kasalanan mo na yan. Kim, 20 years from now, 5 years from now. Hi, Kim! Trentahin na dyan. Yun nga, trend ha? Sana makamit mo na kung ano man yung dinedesire mo, ganon. And sana nandiyan ka na sa posisyon na, alam mo yun, hindi mo na ino-overthink yung mga bagay-bagay, ganon. And sana din na andiyan ka sa posisyon na, alam mo yun, yung nilulook up ka ng mga tao dahil sa skills mo, dahil sa talents mo. Because yun naman yung gusto mong purpose ng buhay mo, which is to inspire the people. And I hope na nag-i-inspire ka na ng people ngayon. Oh, yes! At sana million na yan. Ang hirap maging creative. Actually, Kapag, creative na walang pera kasi kailangan ng props. Kailangan ng pagkain, pang-energize, ganun. oo, yun. Diba? May Ang video hirap. kami pero wala po kami makain. Oo, actually, alam mo yung nawawala na. Ito! Ano pa? Hindi na nag-end yung podcast. Di na nag-end. Oh, sige. Pero alam nyo ba guys, yung music video namin. Oh, yung music video. Hindi natin napag-usapan Hindi natin yun. pag-usapan. Oo. Yung music video. Okay. Alam niyo ba kung saan yun? Saan? Sa bahay lang namin yun. Oo, sa bahay lang nila. Yun. Na walang aircon, ganun. Oo. And then, yung mga lights namin, yung mga binili lang namin out of our, hardship. Pockets. Oh, Yes. Pockets. Wala, sobrang amazing na. Tapos, dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Tatlo kami kasi yung kapatid Tatlo, tatlo. kapatid ko, Tumutulong sa lights. Kasi, pero binayaran ko pa siya kasi nga, Ng load. binayaran ko siya ng load kasi nga, yun ang ano niya. Hindi kasi kikilos yun pag walang bayad di ba? Yun naman kasi. Naman. And then, tama lang din yung kapatid mo. Ba't ako kay kilos, hindi naman ako compensated. Oh. And itong music video na to, ito yung pinaka-detailed music video Actually, na nagawa ko. oo. Ay, kwento mo. sobra kasi pumunta pa kami ng hobbing sa SM Mega Mall. Para lang ipakita niyo yung storyboard na ginawa niya. Tapos yung storyboard na yon, meron pang G-Docs, di ba? Ng mga camera angle, ganun. Tapos may ginawa pa siya yung sa 3D ng mga Yes, photography, 3D. ganun. Kasi para alam natin yung lighting, di ba? Oo. Sabi ko din kasi, if you wanna do this as your job, might as well do it like an industry standard. Oo. Of course, yung video natin, marami pa siyang flaws. Di ba? Amin natin yan. Marami siyang flaws. Hindi siya perfect, but as a two-man band, di ba? Two-man team, Oo. 3, di ba? Parang, wow! Parang sabi ko, ang ganda ng MV. Actually. Yun. Yung parang, Kung hindi mo pa napapanood, panoorin mo na. panoorin yun na yung MV, grabe. Kasi grabe lang. Parang akala mo, like, ang dami yung gumawa niyan. Oo. Ganun. Pero hindi, dalawa lang kami. Dalawa Tatlo. lang kami. Tatlo lang kami. Yung kapatid Oo. ko, taga-pindot ng smoke machine. Oo. Hindi, 4 pala. Yung bunso, taga-pindot ng audio. Tapos ang init-init pa. Tapos pag kaming dalawa na, kunwari, ako na yung turn ko na. Siya naman doon sa camera. Oo, pipindutin ko na. Oo. At least we made it happen. Parang for us, yung music video na to, parang dapat yung next music video mas maganda pa Oo, dun. ang hirap. As in. Kasi for me, panood ko yung music video, sabi ko, ang ganda. Oo. Like, may mga lights, so ginaganon-ganon lang namin yan. Tsaka ang mahirap doon kasi indoor. So Indoor yung lights, siya. mano-mano mo. Hindi siya Oo. katulad ng mga past MVs namin na, alam mo yun, outdoor namin shoot. So, talagang lightings Oo. lang ng natural. Totoo. Yun. Pero kasi ito, something na kaya mo siyang i-manually Oo. manipulate. Oo. Tsaka para-paraan. Oo, di ba? Para-paraan. Kasi, And hindi magiging maganda yung mga lightings na yun kung hindi ka rin magaling magmano. oo, totoo yan. So, talaga pinag-aralan din Tsaka, namin. Yeah, well-planned, na-inspire, pinlano, and then in-execute. Mm-mm. Yan. Tsaka I'm very thankful dun sa sa rapper ng Yema. Ay, oo, te. Alam mo yung bilog? Kasi parang moon. Yung moon sa atake. likod. Hindi, Gemma, yung nakinain niya lang. Oo. Tapos yung, hindi niya hinugasan. yung, para kasi may texture. Oo. Pero ang Kasi- galing lang kasi para siyang moon. Yema siya, Yema rapper. Yung, ang pangat kasi ng color ng mismong light, di ba? Oo. Parang ang puting-puti lang siya, tapos wala siyang ibang options. Oo. Kaya, ayun. Limited lang kasi yung lights ng Photolex niya. Sabi, Actually, nung una nag-iisip pa kami nun, di ba? Nung kaya ba to? Kaya ba to? Kasi, Kasi ang dami talaga. Ang It's technical. not the typical shoot na Oo, parang, hindi. sige, lakad ka dyan, ganito, ganyan. Hindi. Parang like, detailed na detail. Kasi kami, pag shoot kami ng MV, nakakainis, may plano, hindi talaga nasusunod. Oo. Kasi, first of all, dalawa lang kami,
And then yung plano namin, parang dapat i-execute siya ng Marami. buong team ng Oo. production team. And then, wala naman kaming team, wala kaming clam team, kami lang din. Dala namin lahat Oo. sa Tas venue. outdoor pa. Tapos outdoor pa, mainit pa, uulan pa bigla. Mm-mm. Kaya Yun yung... nga, yun din yung nagiging hindrances. Kaya hindi namin nasusunod yung mga plano namin nung past MVs, ganun. So yun, nag-rely lang kami kung ano yung ma-shoot namin, ganun. Oo. Tapos, we just mix storytelling out of it, ganun. Pero ito talaga yung sobrang well-planned. Tsaka it's serving visuals. Yes! Pasando. May pag ganun. Kailan, kaya. Ay, tsaka yung damit. I really love the damit. Oo, yung mga safety pin. Safety pin siya. Diba? It symbolizes na parang somehow, yung mga safety pins na yun yung mga failures ko sa buhay. So, sobrang dami. Sobrang dami nun sa'yo. Sobrang dami ng safety pins ko kasi nga parang I needed to stitch myself up. Parang may story I pala. needed, 'di ba, ang dami ko nun sa ano. Oo. Parang inisip ko lang kasi na if I will make a symbol out of my failures and then not giving up at the same time, safety pins. Kung gaano kadami yung safety pins ko, ganun din kadami yung failures ko sa buhay. So, sandamakmak, andun. Pero at the same time, andun pa rin ako. Pero, nung dumating na yung someone na yun, which is siya sa music video, napunta sa akin yung mga safety pins, diba? hindi naman, meron ka rin. Meron din ako. Meron ka ding mga safety pins, 'di ba? Yung your own battles, yun yung it represents that. Tapos, pero at the same time, nung nag-meet na silang dalawa, kasi nga parang, nung dumating na yung isa't isa, you'll never have to worry anything. And then, nawala na yung mga safety pins. Yes. You're Kaya a brand new nakaputi person. Na. Oo, diba? Parang, like, sa puting color, yung dove, malaya. diba? Diba? Yun yung parang ano din, symbolize that. And then, we're happy dun sa MV. And then, yeah. Yun naman yung mahalaga din, nung nag-shoot kami ng MV, sobrang saya. Kahit mahirap. Mahirap din siya na-edit mahirap. Kasi, rin yung tangkay ng tripod. Yung So, tangkay. talagang tinanggal ko Kasi nga, hindi kami perfect, sorry. Oo. Sorry, marami kayong makikitang mga Hindi flaws. perfect, pero maparaan naman kami. Maparaan kami. So, ayun. So, ayun lang guys, no? Thank you for watching our podcast, our very first podcast. Sana masundan pa. And then, I hope you enjoyed. And then, may napulot kayong mga aral. And then, Stream Nawawala na featuring Kim Chim. Description box. Yes. So, yun na. Let's go! Bye! Bye-bye! Thank you so much, guys. Yes, nawawala na. Nawawala na.